kababayan, eto, pag-usapan po muna natin etong lumabas na balita kahapon na hanggang ngayon ay napakainit pa rin dahil mga kababayan, marami sa mga DDSet ang nabwisit po sa lumabas na balitang ito mga kababayan na kung saan binigyan po ng Marcos administration ng pardon etong si dating mayor ng Iloilo, Jed Mabilog mga kababayan. At dahil po dun sa ibinigay na pardon, dito po kay Mabilog nanggalaiti po etong mga kaalyado nitong si Digong. At meron pa ngang isang kaalyado, etong si Digong mga kababayan, na napakatindi ang paninira sa Marcos administration. Pero bago natin puntahan etong matinding paninirang ito ni Panelo mga kababayan, pakinggan muna natin etong balita na lumabas kahapon na kung saan etong si dating mayor ng Iloilo, Jed Mabilog, ginawaran ng executive clemency mga kababayan or yung tinatawag na pardon. Ano po, so ngayon, i-play po muna natin. Malacanang na binigyan kinumpirma ng Malacanang na binigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng executive clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Alam niyo, ito, take note mga kababayan ha, marami po ang umiiyak na mga DDSet dito po sa balitang ito. Bakit mga kababayan? Kasi malaking sampal po ito kay Digong. Alam niyo kung bakit malaking sampal po ito kay Digong? Kasi eto lang naman mga kababayan, di umano yung tao na pilit po nilang inire-relate mga kababayan or pilit nilang idinidikit ano po sa ipinagbabawal na bato. Eto rin yung tao mga kababayan na naghirap ng ilang taon habang nakaupo sa pwesto etong si Digong kasi nga inakusahan ng Duterte administration hanggang sa umalis na mga kababayan ng bansa. At kung hindi umalis ito ng Pilipinas, malamang isa na rin po ito sa mga kababayan natin na binawian ng buhay dahil po sa drug war nitong si Duterte. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Yan di umano ang sinapi ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor ng droga at isinama pa sa narco-list noong 2016. Nagdulot daw yan ng banta sa kanyang buhay. Kaya alam nyo mga kababayan, ito partida, hindi po ito kaalyado nitong si Duterte. Sa madalit salita mga kababayan, hindi niya sinuportahan o dinala si Digong nung si Digong mga kababayan ay tumakbo sa pagkapresidente hanggang sa nanalo sa pagkapresidente. At yan yung isang naging dahilan kung bakit mga kababayan pilit siyang idinidikit sa ipinagbabawal na bato at sinasabi na protector po siya mga kababayan ng droga. Ano po na naging dahilan para maisama sa narco-list ito pong si dating mayor ng Iloilo mga kababayan. At dahil nga doon napilitan siyang umalis ng Pilipinas at doon muna sa ibang bansa na nirahan. Ano po, habang nakaupo sa pwesto etong si Duterte. Kasi nga yung mga kalaban ni Digong mga kababayan, aminin man natin or hindi, yung kamay na bakal ng Duterte administration ay para lamang po sa mga pobre na katulad po natin at para lamang po sa mga kalaban sa politika ni Duterte. Pero pagdating po di umano sa mga kaalyado nila na hinihinalang drug lord mga kababayan, lumalambot at yung iba pa nga ay nagkakaroon di umano ng posisyon sa ating gobyerno. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Napilitang umalis ang bansa noong August 2017 na naging mitya sa pagkakabigo na maipaliwanag ang administratibong kaso na isinampa sa kanya at kalaunay nagresulta ng gilting hatol mula sa ombudsman. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ginawaran ng executive clemency si Mabilog. The President decided to grant the request of former Mayor of Iloilo City, Jed Mabilog, because he pleaded that his liabilities or disabilities
under that decision of the ombudsman should be expunged. You will also recall that he was forced to leave the country because of a threat on his life that he perceived to be. Saka mga kababayan, sa totoo lang, marami tayong mga nababasa na comment dito sa ating comment section, especially kapag katapos na yung live natin, na marami mga taga Iloilo na nagko-comment na magaling na mayor daw etong si Jed Mabilog. May mga taga Iloilo ba ngayon dito? Totoo ba mga kababayan yung sinasabi ng iba sa mga kababayan natin dyan sa Iloilo na magaling daw na mayor etong si Jed Mabilog mga kababayan, at kaya lamang daw po ito napagbintangan na protector ng ipinagbabawal na bato kasi napag-initan ng Duterte administration. Ano po, so ngayon sa panahon ni PBBM, nakikita naman kapag ka-inosente at hindi ang isang tao mga kababayan, at nakikita rin naman kapag mali yung akusa or biktima lamang din yung isang tao, at dahil dyan mga kababayan nagawaran etong si Jed Mabilog ng pardon ng Marcos administration. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Be coming from the national leadership at the time. President Duterte accused him of being the drug lord in... Sabi ni ano yun? Ni Eli More, ano pala ni Joem Maynar, mabait yang si Mabilog. Ayan o. Iloilo City. 2017 nang sibaking bilang alkalde ng Iloilo si Mabilog dahil sa kasong serious dishonesty na isinampa sa ombudsman noong 2013 dahil sa hindi maipaliwanag nitong paglago ng yaman. Sa kabila nito, kinilala ng palasyo ang mabuting nagawa ni Mabilog. Sa kanyang liderato, pinarangalan ng Iloilo City bilang isang livable city mula sa National Competitiveness Council of the Philippines. Binigyang pugay din ng Philippine Drug Enforcement Agency ang anti-illegal drive campaign ni Mabilog noong 2016. Ayon sa palasyo, kasabay ng executive clemency ay ang pagbawi ng administrative penalties at disabilities kay Mabilog. Ang ibig sabihin niyan, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, balik na rin ang civil rights gaya ng karapatang tumakbo sa halalan ni Mabilog. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Ayan ngayon mga kababayan, punta tayo dito naman. Nang dahil dyan sa balitang yan, nanggalaite yung mga kaalyado nitong si Duterte. Isa na dyan si Panelo, yung tagalinis mga kababayan, di umano, ng kalat nitong si Digong kapag ka nagkakaroon ng mga matitinding isyo. Kumbaga, siya na yung nagsisilbing mga kababayan, parang all around dito kay Duterte, spokesperson, tagapagtanggol ni Digong, defender mga kababayan, at kung ano-ano pa. So ngayon, basahin natin etong nakita nating balita galing po sa Abante, tunay na tabloidista. Sabi po dito, mga kababayan, ito yung source natin baka sabihin ng iba, fake news tayo. Sabi po dito mga kababayan, pardon kay Mabilog, pabuya ng administrasyon. Ayon daw po dito kay Panelo. Bakit mga kababayan may mga pabuyang sinasabi? Etong si Panelo. So basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dyan, eto daw. Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na pabuya ng Marcos administration ng iginawad na executive clemency kay dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Panelo, sinabi nitong malinaw na ginantimpalaan ng kasalukuyang administrasyon si Mabilog sa pag-atake at paninira nito sa reputasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga kritiko ng administrasyon. Yan po mga kababayan yung sabi nitong si Panelo. Alam niyo kung titingnan natin mga kababayan sino ba ang malimit gumawa ng ganyang klase ng galawan? Sino ba mga kababayan ang talagang nagdidiin at nanggigipit sa mga kalaban po nila sa politika? At kapag ka nagtagumpay, mga kababayan nagbibigay ng parangal. Di ba ang Duterte administration? Dahil hindi lang naman kay Mabilog nangyari yan mga kababayan. Hindi lang naman si Mabilog yung ginipit noong panahon ng Duterte administration. Ang isa dyan mga kababayan si Dilima. At si Trillanes pa nga, pinagtangkaan na bawiin nila yung amnestiya na iginawad mga kababayan ng Aquino administration. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali dito kay Trillanes. Kaso nga lang sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay
etong si Digong, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, paano kaya nasasabi ni Panelo, mga kababayan, na pabuya ng Marcos administration eto pong clemency, mga kababayan, na iginawa dito kay Mabilog? Alam naman natin, mga kababayan, kita nyo naman sa balita, bago natin binasa ito, ipinakita ko yung mga dahilan kung bakit siya ginawaran ng pardon, mga kababayan, ng Marcos administration. Kasi unang-una, kinikilala po yung maganda at magaling na pamumuno nitong si Mabilog nung siya ay mayor pa ng Iloilo. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, nung naging presidente na etong si Digong, ginipit niya di umano yung mga kalaban niya sa politika at yung hindi niya mga kaalyado. Kaya nga, mga kababayan, kung titingnan po natin, saan kaya pinaguhuhugot ni Panelo yung mga sinasabi po niya na etong pardon na nakuha ni Jed Mabilog na ipinagkaloob sa kanya ng Marcos administration, pabuya o reward, mga kababayan, dito kay Mabilog dahil inaatake daw ang pagkatao nitong si Digong. Siguro, mga kababayan, ito yung tingin ko dyan. Kaya nasasabi ni Panelo yan kasi sa panahon po nila, baka ganyan pong ginagawa nila na kapag ka may tao, mga kababayan, na nagagamit nila or may pakinabang sila at nakakapanira din ng iba, baka binibigyan po nila ng reward, mga kababayan. Kasi ang tingin dito ni Panelo, reward yung nakuha ni Mabilog na pardon. Siguro gawain po nila yan. Ano po, so ngayon sabi pa dito, eto daw, the pardon granted Mabilog on his administrative, obviously, is a reward for attacking and besmirching the integrity and reputation of former Rodrigo Roa Duterte, who is a critic of the administration, ani ni Panelo, mga kababayan. Napakababaw mo naman mag-isip, Attorney Salvador Salpanelo. Napakababaw nyo po mag-isip, abogado pa man din po kayo. Ganyan po ba ang pag-iisip at pagtingin ng isang abogado po na katulad ninyo kapag kayong isang tao ay binibigyan ng pardon dahil kinikilala yung mabutit maganda niyang nagawa? Alam niyo, kung tutusin, mga kababayan, eto kasi yung problema dito kay Panelo. Sa sobrang pagiging maka-Duterte po niya, hindi na po niya nakikita yung kahalagahan ng pinaghirapan ng iba. Hindi niya nakikita yung pagsasakripisyo at pagod at pagiging magandang ehemplo, mga kababayan, at pagiging magandang nagawa ng isang tao. Basta, mga kababayan, kalaban nila sa politika at hindi po nila kaalyado, gagawa ni Panelo ng mga samot-saring kwento, mapasama lamang po yung tao. Ganyan na ba talaga, mga kababayan, kapag ka solid Duterte ka, kahit gaano ka kagaling, nagiging bobo ka rin pala? Hindi ko sinasabing bobo si Panelo. Ang sinasabi ko, mga kababayan, sana tingnan ni Panelo yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pardon etong si Mabilog, mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, eto daw, matatandang nagtago sa ibang bansa si Mabilog noong panahon ng Duterte administration. Makarang akusahang sangkot umano sa illegal na ipinagbabawal na bato, patunay ang hindi umano maipaliwanag na yaman ito. Sinabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kaya napilitang umalis ng bansa si Mabilog noon dahil sa banta sa kanyang buhay mula sa mismong dating presidente. Sabi pa dito, naniniwalaan niya ang palasyo na mayroong kumpiyansa si Mabilog sa kasalukuyang administrasyon kaya bumalik ito sa Pilipinas, partikular noong kasagsaga ng investigasyon ng Quad Committee sa extrajudicial killing sa nangyari sa ilalim ng Duterte administration. So ngayon, kung titingnan po natin, mga kababayan, kaya kasi umalis etong si Mabilog sa ibang bansa, hindi dahil sa may kaso po siya. Kung hindi dahil, mga kababayan, kaya napilitan siyang umalis ng Pilipinas dahil pinagbantaan po yung buhay niya ng Duterte administration, ng mismong dating presidente. Yun po ang dahilan kaya po siya umalis ng bansa, hindi dahil sa may kaso po siya. Ang pinapalabas kasi, mga kababayan, ng mga tuta at kampo nitong si Duterte, kaya umalis ng Pilipinas etong si Mabilog kasi hindi daw maipaliwanag yung yaman. At eto daw po ay may mga kaso pa na kinakaharap dito sa Pilipinas. Pero maliwanag naman, mga kababayan, na kaya siya napilitang umalis ng Pilipinas dahil pinagbantaan ni Duterte yung buhay po niya. Alam niyo, mga kababayan, kung tutuusin, napakaseryoso po ng paratang
at paninira nitong si Panelo sa Marcos administration. Kung gawain nila dati yan, pues ibahin po nila mga kababayan ang administrasyon ni PBBM. Kung sa kanila, kapag ka nakapanira yung mga bataan nila, binibigyan nila ng pardon, binibigyan nila ng reward mga kababayan, ibahin po nila yung Marcos administration. Ano po, so ngayon kung ang tingin ni Panelo ganyan, napakaseryoso po mga kababayan ng kanyang paratang sa Marcos administration. Ano po kay PBBM?